Sobra ang kasiyahan ni Veldora dahil sa wakas ay muli na siyang nakalaya at nagkaroon pa ng bagong katawan. Buo rin ang kanyang pagmamalaki nang ipahayag niyang habang nasa loob siya ng katawan ni Rimuro, ay naabot na niya ang pagiging bihasa pagdating sa larong shogi. Gayunpaman muli silang nag-fist bump ni Rimuro tanda ng kanilang pagkakaibigan at ipinagmalaki din ni Veldora ang kanyang bagong unique skill na Faust. Nagpasalamat si Veldora sa kanyang matalik na kaibigan dahil mas napadali pa ang kanyang paglaya. Kalaunan, matapos ang 700 taon ng pagkakakulong, sa wakas ay nakalaya na si Veldora mula sa kuweba at muling nakalanghap ng sariwang hangin. Gayunpaman, iminungkahi ni Rimuro na itago niya ang kanyang napakalakas na aura upang hindi matakot sa kanya ang mga mamamayan ng bayan. Maya-maya nang makarating sila sa Tempest, tila epektibo nga ang ginawang pagtatago ni Veldora ng kanyang aura, sapagkat parang wala lang at may halong pagtataka ang mga tao nang ipakilala ni Rimuro si Veldora. Gayunpaman dumating si Dryads at agad na nagbigay galang kay Veldora at binati ito sa kanyang bagong pagkakalaya, dahil dito ay napagtanto na ng lahat na ito ang nga si Veldora ang Storm Dragon. Gayunpaman, naitanong ni Rieger kay Veldora kung ano ang relasyon nito sa kanilang pinuno. Bilang tugon, sinabi ni Veldora na si Rimuro ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Bagamat bahagyang nahiya si Rimuro sa naging pahayag ni Veldora, nagbunyi naman ang kanyang mga nasasakupan dahil hindi lamang pala si Milam ang kaibigan ng kanilang pinuno, kundi maging si Veldora rin. Gayunpaman, bilang pagdiriwang sa pagdating ni Veldora, nagsagawa ang Tempest ng isang malaking salo-salo. Pansamantala nilang kinalimutan ang mga problemang kanilang kinakaharap at nagsaya upang maibsan ang sakit ng mga nagdaang trahedya. Ngunit habang abala ang lahat sa kasiyahan, nanginginig naman sa takot sina Benemaro at Rimuro habang naghihintay sa nakamamatay na luto ni Shien. Hindi maintindihan ni Rimuro kung bakit pati siya ay nadamay sa parusang ipinataw kay Benemaro. Ngunit kahit nais pa niyang tumakas, huli na ang lahat dahil naihain na ni Shien ang kanyang espesyal na luto. Dahil dito, humugat muna ng matinding lakas ng loob sina Rimuro at Benemaro bago tikman ang tila nakamamatay na putahe. Subalit sa sandaling malasahan nila ito, kapwa sila nagulat sapagkat napakasarap pala ng pagkakaluto nito. Ibinunyag ni Shien na nakatanggap siya ng unique skill na Master Chef, kaya naman nagagawa na niyang gawing masarap ang anumang putaheng kanyang lutuin. Gayunpaman, kahit napakasarap pa ng luto na ni Shien, tumanggi silang umorder ng pangalawang serving dahil napagtanto nilang mahalaga pa rin ang nakatatakam at kaaya-ayang itsura ng isang putahe. Kinabukasan, ipinakilala ni Rimuro si Diablo bilang kanyang pangalawang sekretarya at inatasan si Shien na turuan ito ng mga tungkulin sa posisyon. Kasabay nito, itinalaga niya si Gabiro bilang tagapangasiwa ng kaunlaran at inaasahan niyang makikipagtulungan dito sina Yum at ang Three Biscuiteers. Gayunpaman, inihayag din ni Rimuro ang kanyang planong ipaalam sa buong mundo ang kanyang pagiging Demon Lord. Ibig sabihin, handa na siyang harapin ang iba pang Demon Lords, ngunit ang kanyang pangunahing pakay ay si Clayman. Dahil wala siyang balak na patawarin ito sa mga nagawa nito, hindi nagtagal ay sinimulan na niyang talakayin ang kanyang mga susunod na hakbang. Bukod sa layuning linisin ang kaharian ng Farmes at alamin ang mga susunod na galaw ng Western Holy Church, ipinangako rin ni Rimuro na ililigtas nila si Carrion para sa kapakanan ng Beast Kingdom. Samantala, inatasan niya sina Shien at Yum na interogahin ang mga bilanggo mula sa Falmouth upang mapadali ang pagkuha nila sa kaharian. Pinaalalahanan din niya ang Three Biscuiteers na maghanda para sa nalalapit na labanan. Sa kasagsagan ng kanilang pagpupulong, dumating si Fuse dahil sa kasunduang pangseguridad laban sa Farmes. Inakala niyang kasalukuyan pa ring nagaganap ang digmaan at napagkamalan pa niyang mga bangkay ng pinaslang na mamamayan ng mga lasing na natutulog sa labas. Subalit nang makalma siya, ipinaalam ni Rimuro na wala na siyang dapat ipag-alala sapagkat napuksa na nito ang lahat ng sundalong ipinadala ng Farmes. Nung una ay hindi makapaniwala si Fuse pero saka pa lamang niya tuluyang napagtanto na totoo nga nang sabihin ni Yum na pareho sila ng naging reaksyon nang marinig ito. Gayunpaman sa gitna ng pag-uusap, inulat ni Rafael na bumisita ang hari ng Dwargen na si Gazel ngayon upang makiisa sa kanilang pagpupulong at nang makababa ito ay binati nito si Rimuro sa pagiging Demon Lord. Gayunpaman, biglang natigilan si Gazel nang mapansin niya ang mga taong papalapit sa kanila. Ipinaliwanag ni Rafael kay Rimuro na hindi niya ito binalaan dahil wala naman siyang naramdamang masamang intensyon mula sa mga ito. Sa kabila nito, nang tuluyan ng magpakilala ang isa sa mga lalaki, napansin nilang matagal na nitong kakilala si Gazel sapagkat panay ang pang-aasar nito sa hari. Sinabi ni Gazel na ang lalaking ito ay mula sa Sorcerer's Dynasty Sarion.
Subalit nang magpakilala si Rimuro, bigla na lamang naging agresibo ang lalaki at pinaratangan siyang kinidnap ang kanyang anak na babae. Dahil dito, agad siyang naghanda para sa isang pag-atake. Gayunpaman, dumating si Elon at mabilis na pinigilan ang kanyang ama. Dahil dito, agad na natauhan ng ama ni Elyon at humingi ng paumanhin kay Rimuro dahil nalinlang siya ng maling balita. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Elyon ang kanyang ama na si Errol Grimwald. Gayunpaman, natuklasan ni Rimuro na hindi lamang pala naparito si Errol upang bisitahin ang kanyang anak kundi upang makibahagi rin sa kanilang pagpupulong. Samantala, nakipagkita sila Plus kay Yuki matapos manghimasok sa Western Holy Church upang makakalap ng mahalagang impormasyon. Bagamat muntik na siyang hindi makaligtas doon dahil sa mahigpit na seguridad, matagumpay pa rin niyang naihatid ang kanyang ulat. Bilang gantimpala, ipinagpatuloy ni Yuki ang pangsamantalang paglilipat ng kaluluwa ng kanilang pinuno mula sa katawan ng isang babaeng elf patungo sa mas malakas na sisidlan. Hindi napigil ang tumawa nila Plus nang makita ang kanilang pinuno sa katawan ng isang babae, gayunpaman binati niya ang kanilang pinuno na si Koserim sa pagbabalik nito, at ang Moderate Harlequin Alliance at si Clayman ay hinihintay ang kanyang pagbabalik. Sinabi ni Koserim na hindi talaga niya gusto ang katawang ito pero mas mabuti na din ito kaysa sa wala. Gayunpaman na itanong ni Yuki kung ano ang mga natuklasan nila Plus sa Holy Church. Ipinaliwanag nila Plus na wala naman espesyal sa kahariang iyon, kaya naman sinubukan niya pumunta sa sagradong templo, ngunit hindi na din siya nakapasok dahil hinarang siya ng isang vampira. Nang ikwento nila Plus na ginamitan siya ng Blood Ray, agad na napagtanto ni Kagali na ang kanyang nakaengkwentro ay ang Demon Lord na si Valentine. Sinabi pa niyang maswerte sila Plus na nakatakas ng buhay dahil kilala itong napakalakas noon. Dahil dito, naniwala si Yuki na isang Demon Lord nga ang nakasalubong nila Plus, kaya lalo siyang nabahala na magiging mas mahirap na ang pag-iimbestiga sa Western Holy Church. Dahil dito ay iminungkahi nila Plus na ipatawag ang Walpurgis upang mailihis ang atensyon ni Valentine at maisulong ang kanilang plano. Samantala sa Tempest, ipinakilala ni Shuna si Diablo bilang pangalawang sekretarya ni Rimuro sa lahat ng dumalo sa pagpupulong. Matapos niyang ipakilala ang bawat dumalo, kabilang na ang mga bagong panauhin na sina Haring Gazel at Archduke Errol, dumating naman si Veldora upang makilahok sa pagpupulong na nakasuot pa ng formal na kasuotan. Dahil agad niyang nakuha ang atensyon ng lahat, napatanong si Gazel kung sino ito. Ipinakilala ni Rimuro ang kanyang kaibigan na si Veldora ang Storm Dragon, nang marinig ito ay laking gulat ng mga bagong panauhin na makikita nila si Veldora sa katawan ng isang tao. Dahil dito humihingi si Haring Gazel kay Rimuro ng may ng pag-uusap dahil sa nabunyag na ito. Tumungo sina Haring Gazel at Errol sa opisina ni Rimuro upang humingi ng paliwanag tungkol sa muling paglitaw ni Veldora. Matapos detalyadong kinuwento ni Rimuro sa dalawa ang nangyari sa kanyang buhay hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, napagtanto ni Gazel at Errol na hindi nila inaasahang ang pagiging Demon Lord ni Rimuro ay haantong sa isang mas komplikadong sitwasyon. Ayon kay Errol, imposibleng maitago ang muling pagbabalik ni Veldora dahil sa lahat ng kilalang dragon, isa ito sa pinakamapanganib na nilalang na kinatatakutan ng iba't ibang bansa. Gayunpaman, sinabi ni Rimuro na wala rin naman siyang balak itago ang katotohanan iyon. Sa halip, ipaalam niya ito sa buong mundo at haharapin niya ang anumang kahihinatnan ng kanyang desisyon. Dagdag pa ni Errol, maswerte silang nakadalo sa pribadong pagpupulong ng Tempest dahil doon nila nalaman ng isang napakahalagang lihim na ang Tempest ay bansa ng isang Demon Lord at ng Storm Dragon na si Veldora. Dahil dito, sinabi niyang magiging malaking pagkakamali para sa sinumang bansa na banggain ang Tempest, kaya naman mas pipiliin niyang kaibiganin si Rimuro, na sinang-ayuna naman ni Gazel. Iminungkahi ni Errol na handa siyang managot sa anumang kahihinatnan dahil ang anak niyang si Elyon ang naging dahilan kung bakit naging Demon Lord si Rimuro. Gayunpaman, sinabi ni Gazel na dahil walang naiwang bangkay ni isa sa 20,000 sundalo ng Farmes, maaari pa nilang kontrolin ang impormasyong ilalabas sa publiko. Samantala, muli na nilang ipinagpatuloy ang naudlot na pagpupulong. Dito ay ikinwento ni Rimuro na nakalaban din niya si Hinata, at base sa pinagdaanan niya dito ay napakalupit ni Hinata at walang balak makinig sa kanya na parang isang walang awang mamamatay tao. Dahil sa narinig, nagtaka din si Fuse sapagkat hindi ito ang pagkakakilala nila sa Holy Knight base sa kanilang intel, bagkus ito dapat ay makatwiran at lohikal na tao, at ito ay sinang-ayunan ni Gazel at Errol.
Sinabi ni Herald na si Hinata ay isang huwarang Holy Knight at tagapagpanatili ng kaayusan, dahil dito ay napaisip na lamang si Rimuro na bakit hindi pinigilan ni Hinata ang pagpapadala dito ng mga bata, gayong labag ito sa kanilang doktrina. Sinabi ni Fuse na ang pagsagawa ng ritual upang magpatawag ng tao mula sa ibang mundo ay mahigpit na ipinagbabawal. Kaya naman kung may bansang susuway dito ay hindi din lamang sila aamin. Dahil tila malabo nang magkaroon ng pagkakataong makausap ni Rimuro si Hinata upang maiwasan ang sigalot, iminungkahi ni Diablo na siya na lamang ang humarap dito. Ngunit agad itong sinalungat ni Xian at iginiit na hindi kakayanin ni Diablo si Hinata, kaya mas mabuti pang siya na lamang ang humarap at tapusin ang laban. Dahil sa alitang ito, pinagalitan ni Rimuro ang dalawa. Gayunpaman, sinabi ni Rimuro na anuman ang maging hakbang ni Hinata at ng Western Holy Church laban sa kanila, kailangan lamang nila itong harapin batay sa magiging kilos ng mga ito. Sa kabila nito, naginala na rin sina Rimuro at Raphael na si Yuki ang impormanteng nagbigay ng impormasyon tungkol sa kanya kay Hinata. Habang nagpapatuloy ang pagpupulong, bigla namang dumating si Ram Iris at binalaan ng lahat na malapit ng muling salakayin ng Tempest. Dahil sa nakakagulat na balitang ito, agad na dinampot ni Diablo si Ramhires na parang isang maliit na insekto. Samantala, napatanong naman si Fuse kay Rimuro kung sino ba talaga ito. Ipinaliwanag ni Rimuro na kahit hindi ito halata, si Ramhires ay isa sa 10 Great Demon Lords at isa rin niyang kaibigan. Dahil dito, sinabi ni Fuse na hindi na siya gaanong nagulat lalo na matapos niyang malaman na kaibigan din ni Rimuro si Veldora. Nang marinig ni Ramhires ang pangalan ni Veldora, buong yabang nitong sinabi na mas malakas pa siya rito at kaya niya itong patumbahin sa isang suntok lamang. Ngunit upang mapatahimik siya, dinala siya ni Rimuro mismo sa harapan ni Veldora, at pagkakita pa lamang niya rito ay agad siyang nahimatay sa takot. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagpupulong, sinabi ni Rimuro na kapag opisyal na niyang inanunsyo sa publiko ang kanyang pagiging Demon Lord, nais din niyang ipaalam na ang pagkatalo ng buong hukbo ng Farmes ay hindi dahil sa kanilang digmaan. Sa halip, nais niyang ipalabas na aksidenteng nasira ng mga sundalo ng Falmeth ang selyo ni Veldora, dahilan upang makalaya ang Storm Dragon at ito mismo ang pumuksa sa buong hukbo. Dahil maraming sundalo ang nasawi sa kamay ni Veldora, makikipagkasundo si Yum kay Rimuro bilang kinatawan ng Farmes. Ipapaabot nila sa publiko na matagumpay nilang napakalma si Veldora at napagkasundoan na lamang na tanggapin ito bilang tagapagbantay ng Tempest. Dahil dito, naniwala si Gazel na magiging kapanipaniwala ang kwentong si Veldora ang may pananagutan sa paglipol sa hukbo ng Falmeth, sapagkat isa itong kinatatakutang Catastrophe Dragon. Dagdag pa ni Rimuro na kapag gumana ang plano nilang ito, paniniwalaan ng ibang mga Demon Lords na si Veldora lamang ang banta, at matatakot na din ang ibang nasyon na banggain sila. At wala naman pagtutol si Veldora sa pag-ako ng kasalanan sa nangyari sapagkat nagpasya na siyang damayan si Rimuro sa kapalaran nito. Matapos nito, ipinaalam ni Rimuro na susuportahan niya si Yum upang maging bagong hari ng Farmes. Ngunit bago iyon, balak muna nilang pakawalan si Haring Edmares at pagbayarin sa pagsalakay nito sa Tempest. At dahil malabong mabayaran nito ang danyos, plano ni Rimuro na magsimula ng civil war upang pabagsakin ang kasalukuyang pamahalaan at magtatag ng bagong bansa sa pamumuno ni Yum para sa mga mamamayan ng Farmes. Walang tumutol sa mungkahing ito. Gayunpaman, sinubak ni Haring Gazel ang paninindigan ni Yum upang makita kung kaya nitong panindigan ang kanyang mga mamamayan. Nilinaw ni Yum na hindi niya talaga gustong maging hari, ngunit handa siyang gawin ito para sa mga taong nagtitiwala sa kanya, lalo na para sa kanyang minamahal na babae. Lalo pang tumibay ang pasya ni Yum nang sumama rin sina Grucius at Mulon na nagpahayag ng kanilang buong suporta sa responsibilidad na kanyang haharapin. Dahil dito, nakumbinsi na rin si Haring Gazel at ipinahayag ang kanyang pagsuporta kay Yum bilang susunod na hari. Gayunpaman, ipinaabot din ni Gazel na interesado siya sa produksyong agrikultural ng Farmes. Sa madaling salita, nais niyang makipagkalakalan sa bagong kaharian sa hinaharap. Gayunpaman, bilang kinatawan ng Blue Mond at ng Intelligence Department, ibinunyag ni Fuse na may kilala silang maharlika na may malapit na ugnayan sa isang mataas na opisyal ng Farmes. Ayon sa kanya, sa pamamagitan ng mga taong ito ay makakakuha sila ng sapat na suporta upang matagumpay na mailuklok si Yum bilang hari. Dahil dito, sumang-ayon si Rimuro na ipaubaya kay Fuse ang pakikipag-usap sa nasabing mga maharlika. Bagamat napakagandang plano ang ibinahagi ni Fuse, hindi pa din kumbinsido si Herald kung ano ba talaga ang totoong pakay ng gobyerno ng Blue Mond sa Tempest. Dahil dito napilitang isiwalat ni Fuse ang layunin ng kanilang kaharian.
Dahil dito, isiniwalat ni Fuse na nais nilang bumuo ng matibay na ugnayan sa Tempest hindi lamang sa larangan ng kalakalan. Bilang isang maliit na bansa kung ikukumpara sa makapangyarihang Dwargan at Saryon, mas pipiliin na lang nilang makipagkaibigan sa bansa ng halimaw kaysa sa bansang may impluwensya ng Western Holy Church. Dahil dito naintindihan na ni Errol ang intensyon ng Blue Mond at humingi ng paunmanhin kay Fuse. Gayunpaman, bago ibigay ni Errol ang kanyang opisyal na desisyon tungkol sa Tempest, nais muna niyang tanungin si Rimuru. Inusisa niya kung ano ang tunay nitong layunin bilang isang Demon Lord at kung paano nito gagamitin ang impluwensyang taglay nito. Bilang tugon, pinakawalan ni Rimuru ang kanyang nakakatakot na aura bago payapang sinabing iisa lamang ang kanyang hangarin, ang bumuo ng isang mapayapang mundo kung saan namumuhay ng may pagkakaisa at kasiyahan ang lahat. Dahil sa narinig ay naantig si Errol at bumilib kay Rimuru, lumuhad siya upang formal na ipakita ang layuning makipagrelasyon ng Dynasty Saryon sa Jure Tempest at sumunod na din na lumuhad sila Elyon, at masaya naman itong tinanggap ni Rimuru. Samantala, sa kaharian ni Clayman, kausap nito si Laplace tungkol sa balak niyang sakupin ng Yer Azania. Bagamat winasak na ni Milam ang kabisera nito, marami pa ring nakaligtas na mamamayan sa iba't ibang lugar, at balak ni Clayman na gamitin ang mga ito bilang alay para sa kanyang awakening. Dagdag pa niya, hindi magiging problema simulan sa kasunduan ng mga Demon Lord dahil sa pagkakaalam niya ay napatay na ito ni Rimuru. At dahil wala nang banta sa kanyang plano, nais din ni Clayman na idawit si Carrion bilang pasimuno ng kaguluhang ito. Dahil sa pagkabigla na pagkamatay ni Mulan, tinanong ni Laplace si Clayman kung siya ba talaga ang nagplano ng lahat ng ito. Binalaan niya ito na huwag abusuhin ang paggamit kay Milam sapagkat si Milim ay mas matagal pa kaysa sa pinuno nilang si Kozerim. Dahil dito, nainis si Clayman sa mga sinabi ni Laplace sapagkat parang ipinamumukha nitong may nag-impluwensya sa kanya. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.